kayang-kaya mag-take over pag nakakuha ng early game momentum. Eto guys, speaking of early game momentum, para mahihirapan yata nga ma-capitalize yung Akaleya dahil tatlong player ang naka-purify para dito sa Aurora Gaming. Malalaman natin yan kung magiging effective ba or medyo mako-compromise yung kanilang hero composition or yung kanilang lineup because of the spell. This is game number 1, Aurora laban sa AP Bren. Anything na expect natin para sa early game? I would say AP Brand dito yung ideally no, sila yung mas aggressive sa kanilang mga early skirmishes, lalo pat hawak din nila dito yung Valentina Kalea. It's not the duo na in-expect mo na kayang bumers ng mga heroes, pero medyo broly kasi, medyo broly yung approach ng duo na to. And nabi ka pa si Kekiton. Oo. Mabilis. First blood agad para dito sa Aurora. Gamit na gamit ang concussive blast with the Renegade's spell and even yung books mahirap talaga kapag na-isa-zone. And unusual to, normally Valentina ang nasa-zone sa gitna. Yun nga no? And ang hirap kasi, actually yung concussive blood, yan yung mga low-key na akala mo walang damage. Oo, pero masakit. Oh, tsaka bilis din ang clear wave do, and nakikita natin ngayon na parang pinapahirapan ni Shizu si Doming kahit dun sa laning sa taas Panin? Para bang Very marites yung ano ni Kuya Moritz dun Pero ayan guys, so far, ayan, nakakaamuyan lang naman yung mga players natin. Sinabi natin na very crucial, lalong-lalo na sa mga gold lane heroes, yung early laning or yung early phase ng ating laban. Even, diba, sobrang tight ng combination mid lane pa lang kung sino makakapag-clear ng Making Wave. walang humahampas dun sa magabilang mid laners natin Ngayon, si Rene J nakaabang, ang aga nilang nagsama-sama Taas na level James Fox Oo nga, level 4 na agad Yung XP, mid lane! Yun hinampas na kagad din. Flicker ay nakomment dito ni Cobbs Chop Skirt. At wala siyang flicker dito for the next 100 something seconds. At si Edward, sisilipin na si James Punks. Susubukan ata kung gaano karaming moves ang dala-dala niya dito. Habang si Renji, level 10 parang din naman. Pumasok na agad! At doon yung kanyang mga flash combos. At mamamadali kagad si Edward dito habang yung Pagong ay buhay pa rin. Kalahati yung buhay dito ni Der. Habang si Kekedot naman ay nakapag-region na rin. Ang bilis bumalik yung buhay niya. Habang si James Punks ay nakakuha na ng Pagong. Napatay din itong si Rene J. Cho. At atrasan muna ang Aurora. Okay, 2-1 na score. Nakakuha na Pagong AP Bren. At labang din sila pagdating sa gold. Yeah, I'd say this is playing into the power spike of AP Bren. Napakatindi nung Lucas pagdating sa third and fight. Although, medyo parang ang bagal nung naging galaw dito ng AP Bren. Pero nag-overstay din si Edward dun sa pag-zone nila. And hinintay lang din kasi ni James Punks yung kanyang mga kampe para sa respo. Para once nabitawan niya yung purple buff, pwede nilang rektahin yung Aurora sa third and fifth. Siguro may information din sila na level 4 lang naman din si Demon Kite. So kahit hindi ka na muna magpa-level 5 regardless, paunahan na lang mag-retribution. So far, tahimik mo na ulit ang sitwasyon ng mga pangyayari dito sa ating mapa. So nagkakasalubungan kahit Lido Wanderer pa lang, pero hindi nila pinipilit for a team fight. Huling nagtagpo tong dalawang teams natin, umabot ng napakahaba yung ating naging series. At ngayon ay parang ganon din dahil iwas muna yung ating dalawang teams for a heavy team fight. Yeah, pero ang maganda dito para naman sa Aurora, may spike sila na inaantay no? And hindi nila kailangang pilitin yung mga early team fights or early skirmish. So remember, andyan si Rene J, pwedeng siya lang ang asahan dito para sa mga setups at hindi kailangan bumabad din ni Yue, knowing na hindi pa ganung mararamdaman yung kanyang damage di ba? Maganda yung sinabi ni Burrito kasi actually Aurora ngayon medyo kailangan umiwas. Yeah. Dahil nga power spike dito ng EP Brent, si James Punks ngayon yung nagpapatakbo ng pacing nung mapa. Especially once na matapos niya rito yung War Axe, yan yung pinakadelikadong phase ng isang Lucas jungle. Kaya tinatawag na better version ni Alpha kasi parang mas reliable yung kanyang damage, mas hindi siya nagwo-worry about sa mga crowd control kasi may CC immune siya. Tatlo actually yung CC immune. CC immunity ni James Punks, no? Yung transform, yung first skill, tsaka yung buga. So yun yung mga pwede niyang gamitin pang dodge dito laban sa mga crowd control ng Aurora. Kaya pala din talaga binitawan niya na yung purple buff kanina. But speaking of, kung kaninang turtle, inuna muna ni James Punks kung ng purple buff ngayon naman ay makapag-secure na muna. Pero for the side of Aurora, meron naman information dito si Edward. Parang iba yata ang gustong gawin ng Aurora dahil si Demon Kite ay nandun sa may orange buff. Parang hindi yata magko-contest dahil almost kalahati, more than kalahati ang bawas dun sa Pagong. Grabe yung trade na ginawa nila dito, pero na-spotted din naman dun sa orange buff itong si Demon Kite. Libreng Pagong para sa AB Friend, pero andito na kaagad yung Tsunami Slam. Bakit si
makakaligtas mula doon sa Shockwave Blast. At bibit-bitin ni Yue tatlong miyembro mula dito sa AP Friend. Pero wala pa nga kasing damage eh. Oh, tsaka hindi pa pinipilit. Okay, sa may middle lane, kamuntikan sana gumawa ng play. Yung Aurora, hindi na pinilit dito ng AP Brand na dumiretso dun sa may purple buff kasi alam nila na walang retribution si James Punks. So ngayon ay paunti-unting lumalamang ang side ng AP Brand. Pero sa middle lane, may pag-poke yata. Dalawang nabit-bit doon kailangan umatras kagad ni Kekedot. Ngayon si James Punks ay lumalayo na nga rin lang. Naalala ko lang no, isa pala sa Alin mga yun? successful na Lucas sa jungle yung ginamit ni Demon Kite nung nakaraan. And siya, feeling ko pinapatunayan ni James Punks, sabi niya, Rookie of the Season ka pala. Kaya ko rin gawin yung mga bagay na Oh, ginagawa parang mo. na-inspire din siya. Na-inspire. Sabi ni James Banks, yung ginawa mo, parte lang yan ng million moves ko. Oo. Parang 1, 2, 3, 4. Oh, hindi, tatlo yung napipitot eh. Pang 1,234th move lang. Ayun. Napakadami pala, no? Sa bagay, madami nga namang possibilities. Kung isa kang tao na may milyon na moves. Ayan, at 3-1 ang ating score. Sa items natin, uso na talaga yung chop suey, no? Oo. Lalo sa yung mga jungle ngayon, actually kahit nga minsan yung Lucas ginaganyan na rin eh. Dati diretso Warax yan eh. Ngayon bumibili na rin ng Fury Hammer, tapos Warax, tapos tsaka tatapusin yung Hunter Strike. Even though sa Suyo medyo preference pa rin kasi minsan masarap din yung movement speed. Wala sa Hunter Strike. Uy, kaya lang may ipit ata dito si Dera. 4 na miyembro na kaagad ng Rora ang kanyang binabanatan. Pero si Dominic Kite na makakakuha ng kill. Walang naging trade doon ng AP Brin. Oo, nakakita na opportunity dito yung Aurora. So magkakaroon tayo ng turtle in just a few seconds now. And Aurora ngayon lumamang na pagdating sa goal card. Mas mataas pero top Oy! lane na pagsiba. At dito na sabi ni Rene J na mismo ba yung sipa ko? Shizu ay mamamatay sa kamay dito ng Aurora. Ngayon ay Pagong ay available na rin. At pumipwesto na kaagad dito ang Northern Light. Oo, sobrang crucial nun na hindi pa na naka-purify yung carry. Oo. Tsaka yun nga eh, parang confident kasi si Shizu. Teka, mamaya na. Okay, si Demon Kite nakuha na yung Pagong. Naglaban na ito. Ito ang pinakahuling Pagong ng ating tagpo. At nakuha naman yung dalawa ng AP Bren. Pero si Doming Kite sa taas. Umapal Doming. Ganda kasi nung nakuha ang opportunity ni Rene J. Actually, wondering nga ako kung ano yung angulo na tinake dito ni Rene J. Siguro kiniskis niya yung mukha niya sa pader. Kasi makikita ni Shizu yun eh. Kumbaga alam niya na may panggagalingan yung Cho and makakareact siya with the flicker. Pero with that kick, siguro hindi nakita ni Shizu kung saan nanggaling yung Cho. Oh, ito pa pagpasok sa may middle lane. Ginamit yung Crimson Beacon. Okay, si Rene J umaamba at nandun yung mga pana, nandun yung mga Evil Queller mula dito kay Demon Kite. Habang nakasipa na kagad si Rene J. Baka mabubuhay ba? Hindi. Namatay na kagad yung Sugeki doon. Same with Rene J. 1-4 na magiging palitan. Pero sabi nila, Pagong, hindi, purple buff. Kaya lang namatay na rin kagad dito si James Punks. Jobskirt and the rest of AP Bren ay kailangan na kagad lumayo. Biglang lumiwanag ngayon for Aurora, 3.8k gold lead. At ito na yung mga moments na parang alam na nila na may damage na yung kanilang mga heroes. At super chop suey Grabe. by Mr. Consistent, Edward. Ganyan na ang Hilda ngayon. Cheppy lang. Dreadnought, Fury Hammer, Dominance. Black Eyes pa. May Black Eyes shield pa. And ang masarap dito for Aurora, si Doming Kite, mas mataas yung mas mataas yung team fight contribution niya versus the carry. Kasi yung problema no sa carry, kailangan niya munang payuan yung harap ng Aurora. Kaso yung problema, iniilawan siya ni Yue. And si Doming Kite, ang kinagandaan dito sa Moscow, walang catch on the side of AP Bren. Kailangan niya lang gawin kapag tumaron na yung Kalea, pwede na siyang maghari sa team fight. Oh, at nakakakita na rin tayo na kahit yung Spear of Destruction na ginagamit para mag-face check, siya yata ang gustong habulin. Ayan o, di ba? Di ba? Tawa na kagad pero purify naman from Doming Kite. Habang sa may madalikuran, pumasok ulit si Hello. Rene J. Doming Kite will kill. Hello. Nakadalawa na kagad dito. Itong si Doming. Pumapando na talaga. Demon Kite na nakakuha rin ng kill. Double kill para dito kay Smiling Demon. At si Jobskirt na lang natitira. Oh, nakita natin ngayon for Aurora. Alam nila kung talagang kung anong gagawin na targetin. Pinigilan pa ni The Hitman yung isang player from AP Bren na makapasok or makapalat sa kanila. Ito yung mga lagi nababanggit sa Aurora, yung kanilang mga individual moves, yung kanilang individualistic performance. Si Doming Kite relax lang nung early game, siya naman yung naging nanahimik muna. And ngayong power spike na ng Aurora, sila yung palaban na Demon Kite as well, trading the objectives, malaking kong yung trade na nangyari nung early game. Sige James Punk, sa'yo na yan. Lagay mo na sa moves mo yan. Eto, may bago akong move. Grabe, no? Sabi nila, may million moves daw si James Punk. Kasi, ito lahat to, may mga kanya-kanya mga moves eh. Oo. Siguro may mga tigsa 10 moves, no? Pero sapat para sa Aurora na magamit. Fear a man who has trained the skill 1,000 times. Ayan, may pag-set up play na naman. Papasok ang mga players. Okay, si Der ay punto 5 na nga rin, pero naliit ang buhay niya. Sige, ganun na nauna.
Wala dito kay Yue, habang sa Demon Kite sa likod, umatake, Edward with a kill, Doming Kite, tag-iisa dito ang Rora ngayon, kasama That's it. nila yung Lord sa gitna. That's it. Si Shopskirts na lang ulit ang nandito. Parang hindi na madedepensahan. Pero magkakaroon ng minion wave ang AP Bren. Pilit na sisirain yung Tori sa gitna. Shopskirt, ako, mag-isa lang siya. Ako, namatay na nga kaagad at ang Northern Lights ang makakakuha ng Game 1. Sa isang biglang bumaliktad ang sitwasyon ng laban all along. We all thought na AP Bren ang lamang. Pero sabi ng Aura,